dumaan sa tamang proseso. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court na ipawalang bisa ang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya ng 215 miyembro ng House of Representatives. Kinwestiyon ni Duterte ang validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa mga abogadong magtatanggol sa petisyon sa Supreme Court ay ang ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, biyanan na si Lucas Carpio Jr. at mga abogado mula sa Fortune, Narvasa at Salazar Law Firm. Binanggit ng Vice President Sara Duterte na ang unang tatlong impeachment complaint ay hindi na-transmit ni Secretary General Velasco kay Speaker Martin Romualdez. Pero noong Pebrero 5, ang ika-4 na impeachment complaint na nilagdaan ng 215 kongresista ay inendorso ng Kamara sa Senado. Supreme Court, haharangin nga ba ang impeachment trial ni Bibi Sara Duterte? Naku po, sana. Hindi o, kasi meron tayong mga kababayan na nagpetisyon sa Supreme Court na harangin po itong impeachment trial ni Bibi Sara Duterte dahil illegal at hindi dumaan sa tamang proseso. Itong mga kababayan natin ito yung mga bayani. Andiyan siyempre sa pangunguna ni Atty. Torion at may kasama siya lang political vlogger na nagngangalang Ots Oli at saka si Boss Dada at ang hindi nagising na si Banat Bay. Kasama po pala ako dyan sa petition na yan. Nagkataon lang po, hindi talaga ako pang umaga. Kaya sabi ko, Boss Dada, ikaw kayo at saka Coach Oli, kayo na lang bahala magrepresenta sa akin. Anyway, kung tayong tatlo nandyan, di tayo kakasya sa camera. Mabuting kayo na lang ang humarap. Di ba? Kayo naman ang photogenic o videogenic. Tayo po, panggulo lang ho tayo sa camera. Di ba? Kaya ito, anyway, ito na nga po. So, meron ng pinai-issue parang hinihingi po sa Supreme Court na ipatigil ho. Bigyan ng TRO itong impeachment. Bakit ho kaya? Ay, papaliwanag ko yan ni Atty. Torion. Mas mabuti pa. Ako po, nung sumama po ako dyan, aking pong inaral yan. Talagang sumakit ang ulo ko. Dahil sa mga English na nandyan. Pero inaral po natin yan. At tama po ang ating panawagan na itigil po ang impeachment trial na ito dahil po ito'y hindi tama. Ito'y dumaan sa maling proseso. Hindi binigyan ng tsansa ang nasasakdal na si Bibi Sara Duterte na magbigay ng kanyang opinyon at magbigay ng kanyang depensa. Ika nga, hindi binigyan. At pinabasa lang sa mga kongresista in 1 minute and 15 seconds yung ilang papel ng impeachment complaint. Kaya mga kababayan, ito ay wala akong kwenta sa totoo lang. Hindi ko dapat ito pinapansin dahil ito'y illegal na ng Kamara. Panoorin ho natin itong balitan to. Yan, kita nyo, walang tunog. Walang tunog sa akin, oh. Hintay lang kasi, Banat Bay. Hindi pa ako nagiging si Banat Bay. Ang bihira ka talaga, Banat Bay. Oo. Ito, mati ka sa iyo. Yan. Okay? Pasok. Atty. Torion. Isa pa. Take 1, take 2, take 3. This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with... Ay, kita nyo? Hindi na nga nagkakasya si Boss Dada sa likod. Sasama nyo pa ako. Saan nyo ilalagay dyan? Hindi. Naisip ko lang. Pero nagpapasalamat po ako na bigyan tayo ng oportunidad na tayo po ay nakasign din po dyan. Sumumpa din po tayo dyan. Hindi lang tayo asama sa mga interview. Okay lang yan. Hindi naman nagkakasya si Boss Dada For preliminary injunction and TRO against the Ayun, nagkasya na. impeachment complaint filed against the Vice President. Tumulong kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Luna Acosta. So, tingnan mo, hindi man lang binanggit ng media yung
political vlogger. Alam mo naman ng mga media, medyo may ano yan eh, merong konting hindi ano yan eh, hindi ho sila minsan, hindi ho nila minsan gusto ang mga vlogger eh. Kasi siyempre natatalo sila minsan pagdating sa impormasyon. Di ba? Minsan mas maraming pa nanonood sa vlogger kaysa sa kanila. Kaya hindi na nila binabanggit. Ayon kay Attorney Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at Pero pawalang okay lang yan, okay lang. Hindi man tayo nagtatampo sa UNTV. UNTV isa sa pinaka-patas pagdating sa pagbabalita. UNTV, Net25, at syempre walang iba kundi ang SMNI. Pero ang UNTV at saka ang Net25 yan ang mga nananatiling hindi bias sa tingin ko bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon. Kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. Ayan, paliwanag mo ate. Masyado kasi, alam mo ito si Atty. Torion, pag nagsalita ito, masyadong malalim ito eh. Nakikita ko nga sa kanyang lalaking Miriam Defensor Santiago. Ganun kalalim mo itong mamag to. Kaya ito, si ate, paliwanag ni ate kung ano ibig sabihin ni kuya. Ni Atty. Torion. Question din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Bakit? Una, hindi nito kinonsidera ang 3 naunang impeachment complaints. Yan, importante yon. Kasi tandaan ninyo ito yung pang-apat na complaint. Yung unang 3 complaint na dapat tinugunan muna. Kasi sa ating batas, yun ang kailangan eh. Kailangan pag may nag-complain, ibigay mo na kaagad doon sa Speaker of the House. Dapat proseso na yun. Kaya nga pansinin ninyo, minsan ginagawa ng kalaban yan eh. Kunwari mag-i-issue ng impeachment na mahina, tapos pag yan po mahina at na-dismiss, another year bago pwede mag-file at entertainin yung pangalawang complaint o yung susunod na complaint. Ang nangyari ho dito, may unang 3 na dapat tinugunan muna ng Kamara bago sila pumunta doon sa pang-apat. Dapat isa-isa yan eh. Ang problema, alam siguro nila na mahina itong 3. Kaya yung gumawa ng pang-apat, ang alam ko, yung mga na mismo, yung mga lintik na mga congressman dyan, di ba? Etong 3, hindi nila pinansin. Yan yung sinasabing unang violation na kaya hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang impeachment complaint na pang-apat. Kasi kung na-dismiss ba kunwari ito, pinarating sa speaker, tapos tinakil ng House, ay kung ma-dismiss ito, hindi na pwede dun sa another year na naman. Siguro nakita nila hindi na nila diniscard.